Dito na matatapos ang kasaysayan mo! At dito na rin mabubulok ang bangkay mo! At ang 5 milyong nakapatong sa ulo mo ay pag-aati-hatian namin! Boyong! Maginon! Masahol ka pa kay Judas! Sa konting kalansing ng barya! Ipinagbili mo ako! Nawalan ng halaga sa'yo ang kilusan! Ang mga doktrina! Ang dangal! Huwag mo kami sisihin, Commander! Matagal na kaming nakikipaglaban dito sa bundok! Kasama mo! Iyakap naming lahat na nakapikit ang lahat ng itinuro mo, Commander! Pero ngayon, namulat na ang aming mga mata sa katotohanan. Sawang-sawa na ako sa pakikipaglaban dito sa bundok! Gusto ko naman makatikim ng kaginawaan! Mother! Puro na lang ikaw ang sikat! Kami naghihirap! Ikaw ang nagtatamasa! Mga traitor kayo! Boyong! Sak! 3 na lang tayong natitira! 3 na lang tayong maghahati! Sa 5 milyon! Maganda. Maganda. Yan lang eh. Mahirap kwentahin. May putal? Siya'y anak mahirap ngunit may pusong busila, ang anak ng commander. Kung turingan ng kanyang mga kalaban, di dapat pamarisan. Ngunit sa puso ng mga taong bayan, siya'y dakila sa kanyang katwiran. Siya'y si Kaider, anak ng commander. Di panlulupi, anak ng commander. Maraming salamat po, Aling Marcela. Tutuloy na po kami. Siya, sige. Pagpalain kayo ng Diyos. Aling Marcela! Aling Marcela! Aling Marcela! Oh, Berto, Si Commander Oyong. Patay na. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Berto. Ang tatay mo, patay na. Nasa Punirara ang bangkay niya ngayon. Inay, paano na tayo ngayon, Inay? Anong gagawin natin, Inay? siya kasi. Siya kasi. Ang bili niya. Kapag daw siya namatay, huwag daw natin siya pupuntahan. Baka madamay lang tayo. Inay, matitiis mo bang hindi makita si Itay? Matitiis mo ba?
Bumibigat na Sheila ang laban ng kilusan ngayon. 5 milyon na ang patong sa ulo ko. Kaya nga nag-aalala ako sa iyo. Itay, Hmm. sa laki ng patong sa ulo nyo, hindi kaya mga tauhan nyo ang mag-tridor sa inyo? Ang doktrina ng kilusan ay hindi kayang sirain ng pera. Kaya malayo yung iniisip mo, anak. Ang sa anak mo naman eh. Paalala lang. Inay, tanggapin na natin wala na si Itay. Magkakasakit ka lang sa ginagawa mo. Sabi niya hindi niya ako iiwan. Pero bakit di niya ako sinama? Palubog na ang araw sa atin dalawa, Oyong. Hindi ba maaaring? Sheila, gustuhin ko man. Pero sa panahon ngayon, hindi ko sila pwedeng iwanan. Mawawasak ang kilusan. Mula simula hanggang ngayon, sinuportahan kita sa lahat. Lumaki si Edel sa gitna ng panganib. Namumuno ka nga sa isang kilusan. Pero tingnan mo naman ang kabuhayan natin. Mamamatay na lang ba tayo ng ganito? Alam mong, mahal ko kayo ni Edel. Dama kung gusto mo. Pero sana, kahit ngayong matanda na tayo, sana naman, makapiling ka namin ng anak mo. Nay, Tay! Mukhang nagdadrama na kayong dalawa. Saan ka ba galing? Doon po sa Maisan, nagagambol po ako. Masipag talaga itong anak ko ito eh. Salamat po, Tay. Ah. Inay, kain na tayo, nakahain na. Hindi ako Nay, kain. manghihina kayo niyan pag hindi kayo kumain. Ilang araw na kayo hindi kumakain. Halika na, Nay, kain na tayo. Nay, Sama ako sa'yo. Alis tayo. Sama ako sa'yo. Nay, gising na, Nay. Pinagtimpla kita ng mainit na kape. Ako'y manghuhuli pa ng dumalagang manok. Para maipagluto kita ng masarap na sinigang. Na makahigop ka ng mainit na sabaw, Nay. Bango na, Nay. Nay? Nay? Gising na, Nay. Nay? Inay! Gising na ay. Inay! Inay! Gising, Inay! Inay! Gumising ka, Inay!
Anak, gusto ko sanang mangako ka sa akin na ipagpapatuloy mo ang ipinaglalaban ko simulain. Tulungan mo mga naapi. Tulungan mo silang magkaroon ng pantay na katarungan laban sa mapapaping uri. Anak, ang mga baril na yan ay magagamit mo sa oras ng iyong kagipitan. Del! Ano ba ang ginagawa mo dyan? Patay na magulang mo! Lumayas ka dyan! Hindi, gigibayin namin ang bahay mo! Dalawa lang naman ang pamimilian mo. Ang lumabas ka o isusunod ka namin sa mga magulang mo. Lumayas ka na! Wala ka ng karapatan dito sa lugar na ito! At kapag hindi, may paglalagyan ka sa amin! Muslim ang tatay ko. Bisaya ang nanay ko. Dito na ako lumaki at dito na tumigas ang buto ko. Tapos palalayasin niyo ako rito? Oh! Rico! Ano? Rico! Palalayasin niyo pa ako rito? Bakit ka alis sa bahay mo naman to? Rico! Kayo, sa susunod, papaliin ko na yung mga buto niyo. Salamat. Dumating ka. Akala ko patay ka na, Ka Erneng. Salamat at buhay ka. Yan! Dito! Dito! Sabi sa akin! Huwag ka tawa-tawa mo! Ano sila sa amin? Sino-sino sila, Ka Erneng? Bayang! Mark! I'm Mark! Punggok, Ano pugok? Pinggok! tignan mo si Idel, oh. Nag-iinsayo, ang galing-galing, oh. Bakit? Gagaling mo ba sa akin yan? Rolte, malagay ko may minamanap yan. Ito, tatama na sa ulo niyo! Hindi lang, hindi. Kaya lang kami nagpunta dito para makipagbati sa'yo. Oo, kaibigan. Kala ko gaganti kayo. Na makita niyo sanang hinahanap niyo. Sarado, oh. Overacting kayo. Aray! Akala ko po kasi.
kapangyarihan nyo! Bangkay mo kaming aakbangan! Tumayo ka Tayo! dyan! Tingnan ko ngayon ang yabang mo. Kanina ang tapang-tapang nyo! Tapos ngayon, magkikiusap kayo sa akin! Hindi na kami ulit, Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo dito papatayin. May nihanda ako sa inyong piyesta. Mga taga-sityo Luyos! Barangay Tipo-Tipo! Masdan nyo magnanakaw ng kalabaw na nagpapahirap sa maliliit na tao! Sino man ang gumawa ng masama at mga abuso sa kapwa, mga api at magnakaw, ay kamatayan ng kaparusahan! Yan ang batas ni Commander Idel! Ano man ang inutang, yun din ang kabayaran! Kalabaw ang ninakaw! Kalabaw din ang papatay! Rabyo! Commander! Bigtiin na yan! Maawa ka, Commander Idel! Ano yun ang kalabaw? Kainel! Patawarin niyo na po kami! Maawa na po kayo sa amin! Maawa! Naawa ba kayo sa mga magsasakang inalisan nyo ng hanap buhay? Naninakaw nyo ang mga kalabaw? Mga masama kayong damo na dapat bunutin! Turalde! Bitayin na itong dalawa! Commander Idel! Ayaw ko! Hindi niyo po kami Ayaw ko! Tulungan niyo ako! Kainel! Sige, baba na yan. Manalay lang. Sige, mo. Ano, patay na rin yan? Kapitan, ano ba itong nangyayari sa barangay nyo? Ayon sa mga kabarangay ko, isang Commander Idel ang nagbigti sa kanila. Magnanakaw raw ng kalabaw ang mga ito. Yan. Ito. Magandang araw po, Mayor. Hindi ko gusto nangyayaring ito, Hepe. Maliwanag na propaganda ito ng mga rebelde. Pinalalabas nila na sila ang dapat takbuhan ng mga taga rito sa oras ng kagipitan. At Kapitan Haji, mukhang lumalambot ka na yata. At pinagmumuka tayong inutil ng mga hinayupak na yan. Hepe, gusto ko magronda kayo. Ipamalita ninyo na magbibigay ako ng 2 milyong pisong pabuya sa sino mang makakahuli, makakapatay, o makapagtuturo man lang kung nasaan ang Commander Idel na yan. Dali na sa morgue ang mga yan, bago mga amoy dito. Mayor, excuse me po. Pwede ho ba kayo mahingi ng interview? Taga TV News Metro Network po kami. Ano ho ang masasabi niyo sa ganitong klaseng pagpatay na uso pa ho pala ang ganito? Ano po bang dapat niyong gawin? Unang-una nakikiramay ako sa pamilya ng mga biktimang ito. At munisipyo na ang bahalang magpalibing sa kanila. Bilang mayor, hindi ko pababayaang makawala ang mga salaring may kagagawa nito. Tulad ng narinig nyo kanina, magbibigay ako ng 2 milyong pisong pabuya para sa ulo ni Commander Idel. Yes, Kafred. Ang ating kasama ngayon na si Sandra Regalado ay nasa Sitio Luyos, Barangay Tipo-Tipo, Basilan, na mag-uulat. Okay. O sige, Sandra, pasok! Fred, andito ako ngayon sa Sitio Luyos, sa Barangay Tipo-Tipo. Isang Commander Idel ang responsable sa pagbigti ng mga pinaghihinalaang mga magnanakaw ng kalabaw. At ito'y ayon sa mga mamamayan na nakasaksi sa malupit na pagpatay. At narito rin po si Mayor Isaac Albor na nagbigay ng pabuyang 2 milyong piso para sa ikadarakip ni Commander Idel. Mula sa Sitio Luyos, Barangay Tipo-Tipo, Pitpitan, Basilan, Sandra Regalado reporting at ng kasamang si Dong Abisamis. Back to you, Kafred. Pero sino ba yung Idel Brigade na yan o ang Commander Idel na yan? Balitang nakakarating sa iba't ibang media network,
talagang ito raw ay eksperto raw yan sa mga pambibigti. Ay palagay ko nararapat na Sandra, tutukan mo ang kanilang operasyon para malaman natin kung anong sadyang layo nila. At isang edisyon na naman ang inyong nasaksihan dito sa TV News Network Mindanao. Kafred? Okay, si Kafred Felipe po. At nagpapaalala sa ating mga kababayan at sa ating mga tagatangkilik, remember po, 69 days na lamang at Pasko na at sana kapamahay sa ating puso, sa ating isipan ang katotohanan. Ang kahalagahan para sa kapayapaan, pagkakaisa at sana makatugon tayo sa panawagan ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa pagkakaisa. Boss, naibigay na namin. May nakialam lang na isang Commander Idel. Boss, maawa ka. Hindi niyo ako tinulungan eh. Kaya nawala ang mga kalabaw natin! Boss, hindi namin alam. Nakabang si Commander Idel. Anong sabi mo? Ha? Ano? Diego, magsama ka ng mga tauhan mo. Tambangan mo ang Commander Idel na yan. Good evening po, sir. Good evening po, ma'am. Ano pong order nyo? Isang gambas, rice at saka ice na lang. Kayo po, sir. Anong order nyo? Bigyan mo ko ng kaldaretang kambing. Sige po. At adobong kambing. Papaitan. Opo. Baka makalimutan mo, kambing din yan. Opo. At bigyan mo ko ng sangkatutak na kanin. Sigurado po kayo? Ako kakain na nung pakailan mo. Basta yung order ko, dali mo dito. Sige po. Minsan may antipate kong tao, no? Huwag mo nang pansinin. Alam mo, iniisip ko, bakit ba pumapatay yung Commander Idel na yan? Grabe kasi parang, ang tindi niya pumatay, parang baliwala lang sa kanya. Alam mo rin ba, Sandra? Kaninang may kinocover tayo. Wala ka nang binanggit kundi Idel. Ngayon ba naman kakain na lang tayo, Idel pa rin. Puro ka Idel, Idel, Idel. Hindi na siguro darating yung kausap natin. Pwede na tayo umuwi. Maghintay lang tayo sandali. Darating yun. Ano ba gusto mo? Hindi ba pwedeng ibahin naman natin yung topic, yung tungkol sa relasyon natin? Anong relasyon? Relasyon? Cameraman kita. Magka-teamwork tayo. O okay naman samahan natin Medyo naliman natin. Anong lalim? Yung sigurado naman kilala mo si Tintin Bersola at si Julius Babaw. Oh. Di ba sila naging mag-asawa? Iisa trabaho nila. Namumuhay sila ngayon sa isang bubong. Nang masayang-masayang pamilya na para bang ganun ang gusto kong mangyari sa atin. Sila lang yun. Ako ayoko nahalo ng personal ng trabaho natin Kung talaga puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Ibig ko bang sabihin wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Yung kakaiba, yung... Alam mo, meron. Yun ang gusto kong marinig Ano? Dapat makilala natin si Idel. Sigurado ako may matinding dahilan niya kung bakit siya pumapatay. Alam mo, magandang storya yan. Dapat huwag nating iwanan yung story na to. Alam mo, Sandra, lumalapot na dugo ko sa Idel na yan, Kung may makapagtuturo lang sa akin kung nasan niyang Idel na yan, itong camera na to, iyahampas ko sa mukha niya. May tama sa utak to. Pumunta ka ngayon doon sa bundok, hanapin mo siya ngayon doon. Sandra, gagawin ko talaga yun. Tumigil ka nga. Alam mo, puro kabiro. Alam mo, gutom lang yan. Antayin lang natin yung pagkain. Waiter! Tagal Halika na, Commander. Uy.
Sino ba tinanong mo na yun? Wala, ano ka ba? Ano pakialam mo? Attorney, init na ang konta kong Koreano. Atat na siyang patayuan ng factory ng gamot ang lupaing yan ng mga magsasaka. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Huwag kayong mainip. Inaayos na ng mga koneksyon natin sa Maynila ang lahat ng mga dokumento. Hindi magtatagal, may sasalin natin sa pangalan ninyo ang titulo ng mga lupang yan. Very good. At mauumentuhan kita kapag nagawa mo yan sa lalong madaling panahon, attorney. Huwag ko kayong mag-alala, maaasahan niyo po yan. At umaasa nga ako. Nalikunan mo yun! Hoy, ano ka ba? Kunin mo na yun, oh! Darling! Ano ka ba tayo mo muna kung gagabi? Sino ba tinitingnan mo? Alam mo siya yung nakita ko sa restaurant eh. Yung waiter? Gago! Ano ka ba? Waiter ka dyan. Buti na lang hindi ka niya pinatay, no? Si Edel? Siya nga! Kunan mo! Kunan mo! Duralde! RPG! Atras! Dili! Atras! Men! Check personal na mo! Yes, sir! May tama ako! Kadik, may tama sa akin na! Sir, may tama ako! Salamat at nagkita na tayo. Matagal ko nang tanong sa isip ko, bakit mo nagagawang pumatay ng kapwa mo Pinoy? Simple lang ang sagot. Tulad ng isang pitak na palayan. May tumubong talahib. Di ba dapat bunutin at patayin? Ikaw, bakit ka narito? Naghahanap ng katotohanan. Ganyan din ako. Naghahanap ng katarungan. Sa palagay mo ba malulutas ang problema? Ha? Sa pagpatay? Lalo mo lang ginugulo, wala kang patawad. Ang sakit mo namang magsalita. Bastos kang sumagot. Bastos kang magtanong. Ate, ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang. Narda, kuha ka ng tubig. Oh, inom. Bakit? Ano nangyari? Wala, nanaginip lang ako. Sino ate? Sino? Nako, Sandra. Si Edel na naman yan, ano? Di ba't sinabi ko naman sa'yo na ang lalaking yan ay hindi bagay sa'yo? Napakaraming lalaking titulado dyan. Bakit sa isang rebelde pa? Tigilan mo yan! Ang saya-saya mo ngayon, ate ah. Ha? Ang saya-saya mo ngayon ah. Mukhang in love ka. In love ka dyan, alam mo, ikaw, atupagin mo na yung pag-aaral mo, hindi yung ako lagi mong pinapansin dyan. Dati ang sungit-sungit mo. Ngayon may pa kanta-kanta ka pa dyan. Ah, ganun. Gusto mong bumalik ang pagkasungit ko? Ha? Wala ka bang assignment ngayon? Sige na nga, gagawin ko Sige na nga. Sige na. Magandang araw po, Mayor. Ipinasundo niyo ako kay Sargento Oste. May problema po ba? Tungkol ito sa lupa ng mga magsasaka, Kapitan Haji.
Napapansin ko hanggang ngayon ay hindi pa rin sila umaalis. Natutulog ka yata sa pansitan? O sinasayang mo ang perang ginastos ko para maging kapitan ka? Hindi naman po, Mayor. 3 beses ko nang pinulong ang mga kabarangay ko. Sinabihan kong may relocation site na paglilipatan sa kanila. At bibigyan mo pa sila ng pera. At ayaw pa rin nilang umalis. Ganun na nga po, Mayor. Kapitan Haji, kung ayaw nila na mahusay na usapan, daanin natin sa gulpit ni Gulat. Kapitan Haji, nervous ka yata. Nanginginig ang tuhod mo ah. Panayatain mo ng kaping barako ah. Tama na yan, Oste. Ngayon, makinig kang mabuti, Kapitan Haji. Mabait ako sa mga taong napapakinabangan ko. Malupit naman sa mga taong walang silbi. Pero, bibigyan pa rin kita ng isa pang pagkakataon. Balikan mo ang mga magsasakang yun. Pilitin mo. Lumuhod ka at magmakaawa kung kinakailangan. Dahil ayoko nababahiran ng dugo. Higit sa lahat, malansang dugo ang mga lupang inaangkin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mayor. Very good. Hindi kami papayag na umalis sa lupang ito. Sukdulang ikabatay namin sapagkat minana pa namin sa aming mga ninuno ang lupaing ito. Mga kasama, bilang kalihim ng ating barangay, ay dama ko ang kahilingan nyo at karaingan ng bawat isa. Kaya't papayag ba kayo na angkinin nila ang ating mga lupain? Hindi! Hindi tayo papayag! Hindi! Lalo naman ako, Kapitan. Hindi rin ako papayag na basta na lang paalisin sa lugar na ito. Dito ako pinanganak at dito na rin ako mamamatay. Hindi ba, mga kasama? Ipaabot ko kay Mayor Albor na tayo'y hindi aalis dito sa Sitio Luyos, Barangay Tipo-Tipo, Pitpitan, Basilan. Oh, kayo pala. Tuloy kayo, tuloy kayo. Magandang umaga, Kapitan Tuloy kayo, tuloy kayo. Basta po. May pabeng po, Kapitan Haji. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapitan Haji, balita namin pinapaalis kayo dito sa lugar ninyo. Papayag ba kayo? Pinipilit ni Mayor Albor na kanya ang lugar na to. Pero matagal na kaming naninirahan dito. Ang mga taong baryo po ba'y sumasang-ayon sa kagustuhan ni Mayor? Mahigpit silang tugo-tuto. Sige ho, ipaparating namin kay Commander Idel ang hinaing ng mga tao. Asahan mo, Kaji, ang suporta ng grupo ni Kaidel. Maraming salamat, Kapinggot. Kamaya, Kalara. Ah, siya nga pala. May nilagang mais ako rito. Tama-tama para sa inyo. Maraming salamat po, Kapitan. Masarap yan. Boring naman tong inuman natin. Mabuti pa maglaro tayo ng Russian roulette. Pero itong 45 ko ang gagamitin natin. Pare! Luma na yan. Ang gusto ko, yung bago. Ano bago? Pare! Eto ang bago. Kaya mo? Oo! Iagis ko. Patamaan mo. Kaya mo? Oo, ako pa. Sige, agis mo. Eto. Sige. Wow! Wala! Hindi mo din ako, pare. Wala ka na! Laos ka. Wala ka na! Laos. Wala na! Sino matapang dito? Lumabas kayo! Totoo nga ang sinabi mo, mga abusadong pulis. Kaidil naman! Bisaya ito! Kailan ba ko siya nagbigay ng information na sumasablay? Kayo dalawa, matapang! Sino man to? Ha? Di ba pulis po kayo? Eh, ano kung pulis ako? Masama po yung ginagawa nyo. Gusto mo? Ikaw ang patayin ko!
Hindi ka naman mukhang pulis. Putangi! Magkabay ka na! Putangi! Muna ang angay niyo! Kalbo! Kaya nasisira ang mga pulis. Dahil sa inyo. Sa susunod, kakalusin ko na kayo. Senyor, nakakuha kami ng baptismal record ni Commander Idel Ibrahim. Galing din kami ng munisipyo. Napag-alaman namin na yan pala si Commander Edel, anak ni Commander Oyong. Punyeta. Anak pala ni Oyong si Commander Edel. Kaya pala, bumabaksak lahat ng mga negosyo natin. Anak ni Oyong si Commander Idel? Sigurado ka? Ano ka ba naman? Sigurado ako. General, kailangan namin ni Mayor Albor ang suporta mo. Hindi pipitsuging kriminal si Commander Idel. Katulad ng kanyang amang si Commander Oyong na nagmistulang tinik ng militar at pinanggigilan ninyong tanggalin. Ganon din si Commander Idel, isang malupit na kalaban na may matibay na paninindigan. Lahat na may matibay na paninindigan, lahat na may pusong bakal, pera lang ang katapat. Boyong, Albor, hindi ba tauhan lang kayo dati ni Commander Oyong? Saan mo nakuha ang perang pinambili mo ng boto? Saan nanggaling ang mga daan-daan mong baka at kabayo? Hindi ba't sa pabuyang natanggap nyo sa pagkakapatay kay Commander Oyong? Kung ako sa inyo, 20 milyones ipapatong ko sa ulo ni Kaidel. Tignan mo mga abusaya. Hindi ba nahuli dahil sa pera? Ibinenta ng mga kasama nila. Narito kayo sa Maynila. Ayan ang mga babae. May kwarto tayo sa hotel. Magpakasaya kayo. Kalimutan nyo muna si Commander Idel. Magandang suggestion yan, General. Tuwas. Pito, sabihin mo kay Edel na magkita kami doon sa simbahan ng Bigbitan. Sir, anong balita, sir? Wala impormasyon. Dahil magkakaroon din yan. Men! Hulak! Ay naku, Mamila, baka mali tayo sa biyahe. Lahat ng gamit na sa car. Lahat ng pinagbili mo sa akin, okay na. It's under control. Okay? Sigurado ka? Yung mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan sinasabi ko sa'yo madalas, ha? Oo naman. Basta, Mami, mga bilin Ay, ko, naku, anak. Walang problema, anak, ha? Dadaling ko sa'yo. Masa ang punta nyo? Anak, sa Cebu. Kailan ang balik nyo niyan? Mga 1 linggo lang naman ako doon. Aasikasuhin ko lang mga negosyo natin. O sige, mag-iingat kayo. O, sige, mga anak. Mag-iingat kayo Okay. dito, ha? Bye. Biniling ko na lahat ng mga kailangan nyo kay Narda. O, sige. Teka muna, may tatawag pa sa kanya. Sino? Si Dong, mamaya alis kami nun. Doong daw. Baka si Ano Adele. bang pinagsasasabi mo Ay, dyan, naku, ha? mamalari ka naman. Ito, nakadiyero mo. O, baka malate ka. Dali. Oh, ikaw naman. Pre, ako naman. Sige! Mga bata! Tama na yan. Ayun. Kain na tayo. Pare, ang galing mo. Tsakang! Gusto mo mo! Ganit pamulag! Aray! Gusto ko lumalaban! Mr. Rivero, I'm expecting the shipment arrive tomorrow in Basilan. I need your man for backup. Mr. Chong, don't worry about Basilan. Sa Basilan, kilala ko ang mga pakikisamahan. The shipment will arrive here in Barangay Tipo-Tipo without a problem.
I assure you that, Mr. Joe. Dapat lang, Mr. Rivero. Kaya ako nagtitiwala sa'yo eh. Boss, nandyan na si Oste. Noy, kunin mo na Epektus. Magandang araw sa'yo, Rivero. Wala kayong pipiliing mabibiktima. Basta't kayang bumili ng gamot, bigyan nyo. Kapag nahook na sila, bahala na sila kung saan sila kukuha ng pambili ng droga. Lahat ng gusto mo gagawin namin, Rivero. Basta't ayos ang pera namin. Buhakang kay, baba mo yung baril mo! Baka pumutok yan! Di ka na nasanay sa akin. Paano yung kay Mayor? Nakahanda na, Epektus. Sige, bigay nyo ng pitido ni Mayor Albor. Paano? Alis na kami. Pagkikipagkita pa kami kay Satanas. Pagpalain ka sana niya, hayop ka. Pare-pareho lang tayo. Assalamualaikum, Ka Mario. Nakikirami po kami. Assalamualaikum, Ka Mario. Nakikiramay po. Kahit sa isang anak na babae. Pinag-aaral ko. Ginagapan ko para makatapos. Hinalay nila at pinastos pa. Nasaan ang konsensya nila? Nasaan? Ka Mario, konting tulong galing kay Commander Idel. Huwag kayong mag-alala, Ka Mario. Alam na po namin kung sinong pumaslang sa kaysa-isa niyong anak. Mr. Joe, sana naman sa susunod laki-lakihan mo pa ang transaksyon natin. Oo naman, para mas marami tayong money, right, honey? No problem, Rivero. 다음 주에 배가 들어올 거예요. 준비합시다. Very good, very good. Para sa'yo, Oops, excuse me. nag-aabang na ang mga tao natin. Well, bon job sa'yo. Cheers! Cheers! Nagustuhan mo ba regalo ko sa'yo? Yes, of course. Beautiful. I like that. Bibigyan pa naman kita na mapapahiya ako sa'yo. Excuse me, Mr. Jung. Just have to go to the men's room. Hey, drink some more. Hop, bawal pumasok. Bakit hindi pwede? Eh, naiihina ako. Pagkatapos ng boss ko, saka pwede ka na naiihina pumasok. nga ako eh. Ano ba? Anong? Ang kulit mo ah. Sabing bawal pumasok. Eh, naiihina nga ako. Alis ka dyan! Ay! Pare, pati babae pinapatulan nyo ah. Eh ano ngayon? Bakit ka nakikialam? Wala naman. Eh wala pala eh! Hey, Mr. Jong! Come here! Hoy! Hoy! Wag! Commander! Ayun na! Men, secure the area.
Ayun na yun. Dong, dali kunan mo yun. Ayan. Alika, lumipat tayo doon. Dali. Ayun, Dong, halika. Maya. Interview natin mga babae. Namukhaan niyo ba yung pumatay? Marami. Miss, ano nangyari dito? Bigla na lang nila nagbarilan eh. Hindi po namin alam Nakita niyo ba kung sino bumarel? Hindi po. Nagbarilan po. Ah, marami ba sila? Opo, marami po sila. Ah, Major, ano bang solusyon niyo dito sa mga nangyayaring krimen na to? Sa ngayon blanco pa kami kasi halos sabay lang tayong dumating dito sa crime scene. Ah, may suspetsya na ba kayo kung sino gumawa nito? Meron na kaming hinala. Kagagawan to ng Idel Brigade. Ah, sigurado ba kayo ang Idel Brigade ang gumawa ng krimen na ito? Sila lang ang may kakayahang pumatay ng ganitong klaseng pagpatay ng tao. So ano pong gagawin niyo para mahuli po ang Idel Brigade? Maghahanap kami ng sapat na ebidensya para mapatunayan namin na sila nga ang pumatay sa mga taong yan. Ah, sige po, sir. Salamat po. Kafred, nasa bayan ng Kupang Tipo-Tipo Basilan si Sandra Regalado upang iulat ang labanang nagaganap doon tungkol sa pagitan ng grupo ng Drug Lord at Idel Brigade. Pasok, Sandra. Ah, kalunos-lunos po ang sinapit ng 7 kataong namatay dito sa Baby's Beer Garden. Naganap po ang isang madugong engkwentro sa pangkat ng hinihinalang drug lord na si Rivero Montilla. Ayon po sa mga nakasaksi, ang itinuturo po nilang may kagagawa na malagim na pangyayari ay ang Idel Brigade. At ito, si Sandra Regalado ng TV News Metro Network, ito ang nagbabagang balita. Talaga naman Sandra. Mabilis na sumisikat yung Idel Brigade. Tuwing may papatayin, nandun ka. Siguro pakuwala ka ng taong labas, ano? Ha? Tumayo ka! Tayo yan! Bago mo kami mapatay, ikaw muna papatay namin! Nagkakamali ka, Sargento Hoste. Hindi ako informante ng taong labas. Pinapunta mo ako dito tapos gagalitin mo ako? Sumayo ka na! Pasasayo Kami naman lang ang pala pasayin ako mo. eh. Mananakit ka pa. Sumayo ka! Ayan na, sumasayaw na! Hindi ganyan! Ganito! Yan! Pwedeng makisayaw? Ano? Ha? Habang patuloy ninyong sinusunod ang lahat ng kagustuhan ko, tuloy-tuloy ang magiging daloy ng salapi, alak, pati na ang lahat ng drogang gusto nyo. Puwera nga lang ang isang bagay. Nagkakaintindihan tayo? Hindi kami sisira, Mayor. Hanggat patuloy ang supply. Dad, aalis ka? Akala ko ba pupunta tayo ng Zamboanga? Basta may kausap lang ako. Aayusin ko lang yung mga negosyo natin sa tipo-tipo. Basta sabihin mo sa mama mo, okay ang negosyo natin dito. Ikaw na bahala, ha? Ina, Lisa, okay ha? Dad, nayaya ko na sila. Pero ba't ganito? Basta pagdating ko, nak, dadaling ko kayo sa airport. Ihatid ko kayo. Basta huwag ka mag-alala. Sige, nak. Bye-bye. Okay, Dad. Ngayong araw na ito ay nagbigay sa akin ng isang malaking pabuya. Si Mayor Isaac Albor. Galing na naman ito sa kaban ng yaman para sa kayuhan. 10 milyong piso. Malaki salapi yan. At alam ko na ang kanilang ibig sabihin. Kaya
Dalhin niyo sa akin ang nagbibigay ng sakit ng ulo na yan na si Commander Edel. Get him. Dead or alive. Lieutenant Paredes. Sir. Brief your men. Good evening, gentlemen. Good evening, sir! Ayon sa intelligence report, bukas, 2400 hours, ang grupo ni Commander Edel ay nasa barangay Lantawan, bayan ng Kupang. Pero hindi nangangahulugan na magpapahinga tayo. Ngayong gabi, susuyurin natin ang bawat barangay sa bayan ng Pitpitan. Kalaban. Tago tayo. Tirahin natin ang mga yan. Konti lang yan. Kaya natin sila. Wag! Walang order si Commander Idel. Kahit walang order, tirahin natin. Kapag pumasok, saka natin banatan. Men, PRP! Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil wala nangyayaring masama sa iyo, Idel. Sa mata ng mga naaapi, maganda ang ginawa niyo. Pero sa mata ng batas, kaaway kayo ng gobyerno. At sa mata ng Diyos, malaking kasalanan ang pumatay ng kapwa-tao. Magandang gabi po, Ninong. Kaawang ka ng Diyos. Magandang gabi, Colonel. O paano ka, Idel? Mauna na ako. Paghahanda ko kayo ng pagkain. Idel, ang pinag-usapan natin, ha? Sige po, Father. Gusto kong ipaalam sa iyo ang lalim ng aming pagkakaibigan ng Ama. Mula elementary hanggang dumating kami sa high school na para kami magkapatid. At ang totoo, na ako'y maging sundalo. At siya naman ay sumama sa mga taong labas ay hindi naging dahilan upang masira ang aming pagkakaibigan. Ang totoo, Idel, nakikisalang nanay at tatay mo, ako ang naging best man eh. At nang ikaw naman ang ipinanganak, ako lamang ang nag-iisang ninong na kinuha ng tatay mo. Ganyan ang aming pagtitinginan. Hanggang sa kamatayan ng itay mo. Ikinimatay ni Itay ang paniniwalang yun. At sana, Ninong, huwag maging dahilan ang magkaibang paniniwala nating dalawa. Idel, talikuran mo kilusan. Makinig kayo sa akin, Idel. Ako ang pangalawang ama mo. Bigyan mo ng bagong umaga ang iyong pagkatao. Ang adikhay na itinatag ng iyong ama na nakaukit pa sa iyong puso ay nanatiling buhay kahit siya ay wala na. Talikuran mo yan. Why should you destroy your life? Why should you die before your time? Kinalulungkot ko, Ninong. Hindi ko pwedeng talikuran ang kilusan. Dahil maraming umaasa na maliliit at mahirap na tao ng katarungan. Idel, 10 milyon ang pabuya sa'yo at nagbigay ako ng order na siya to kill. Kahit masakit sa aking kalooban. Ito ang ayaw kong dumating sa aking buhay. Na dumating ang sandali na kailangan ay patupad ko ang aking tungkulin. Maging yamay, maging kamatayan ang mga naging bahagit mahal ko sa buhay. Talikuran mo, sumuko ka. Idel, huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Babayan mo sa akin! Ninong, sa akin sila nagkautang.
Kaya dapat sa akin din sila magbayad. Idel! Idel! Hanggang kailan ko kailangan baguhin ang iyong paninindigan at ang tigas ng iyong puso? Tigil kayo! Pang-unawa lang ang hinihiling ko sa inyong lahat. Narito ang ebidensya. Ang titulo na nagpapatunay na sa akin ang lupa sa Sitio Luyos sa barangay Tipo-Tipo. Akin yun! Noon, pinabayaan ko kayong manirahan doon. Pero ngayon, hayaan nyo naman gamitin ko ang lupa ko. Kung lilipat kami doon, wala kami pagkakakitaan. Paano ako mabubuhay? Paano kami mabubuhay? Tama na! Sabi nila! Kailangan mo pa kami paalisin doon. Oo nga naman, Mayor! Tumigil ka, Kapitan Haji! Ngayon, kung ako sa inyo, tanggapin nyo na ang inalokong relocation site. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, ipagigiba ko na lahat ng bahay nyo! Sekretaryo, yan mo. Kawawa naman. Kawawang bata. Kamaryo, nakikiramay. Salamat po, Kapitan. Manasitang, Nakikiramay po. Nakikiramay po. dito lang kami, Kamaryo. Sige po. Magandang gabi po, Kapitan. Magandang gabi po, Kapitan Haji. Sekretaryo, maupo. Magandang gabi po, Kapitan. Sekretaryo. Magandang gabi rin. Magandang gabi naman. Alam nyo, Kapito, sa nakikita ko, parang hindi ako dapat naging kapitan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Kapitan. Nawala ka labo mo, hindi kita natulungan. Namatay ang anak ni Kamaryo, wala akong nagawa. Pinalalayas na tayo sa lupan to. Na atin naman, na inaangkin niya, ni Mayor. Pero wala rin akong nagawa. Kapitan, ano kaya mabuti nating gagawin? Siguro, dapat sa susunod na halalan, huwag na tayo humingi ng tulong kay Mayor. Nanalo ko dahil sa kanya. Tinulungan niya ako ng pera. Kaya ngayon nakita mo, naging sunod-sunod na ako sa kanya. Alam mo, Kapitan, sa pagkakataong ito, wala pa akong maisip na magandang gawin. Sekretaryo, ano masasabi mo? Basta ang nasa loob ko, kung ano ang magandang hangarin, Kapitan, para sa barangay, ay makakaasa siya ng aking buong suporta. Iyang-iya na ako sa mga kabarangay natin. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Kapitan Haji! Tulungan ninyo ako, mga kapitbahay! Maawa na kayo sa kanila! Bitawan niyo ako! Walang siya kayo! Awa kayo! Tigil na kayo! Tama na yan! Ano ba? Mga galit sa laman! Tama na yan! Tayo na! Yan ang bagay sa inyo. Ben, sa kabila kayo! Mga sundalo!
Commander Idel, masamang balita. Napatay si Naka Joel ng grupo ni Lieutenant Paredes. Oo nga, Kaiden. Alam ko namang ako ang hinahanap nyo eh. Di ba? Pilit kong iniiwasan na mag-cross ang landas natin. Pero pilit mong tinatapakan ang landas na yon, Teniente Paredes. Sadyang maliit sa atin ang mundo, Commander Idel. Lalong sumisikip sa magkasalungat na panindigan at paniniwala. Bakit ayaw mo dumilat sa katotohanan? Teniente, ikaw ang dumilat sa katotohanan. Ang sistemang umiiral sa ating lipunan ay punong-puno ng kahirapan, pagdurusa, at korupsyon. Ang pinaglalaban namin ay pagbabago na sadyang napapanahon. Hindi sa susunod na henerasyon, kundi ngayon. Ang pagbabagong ipinaglalaban nyo ay higit sa karahasan at kaguluhan ng kinahinatnan. Isipin nyo, ang inosenteng mamamayan na hangad ay kapayapaan. Kapayapaan, Teniente? Meron bang kapayapaan sa sistemang umiiral ngayon? Mga taong walang trabaho, gutom, biktima ng mga karahasan, pinapatay at tinatapon na parang mga hayop at di mabigyan ng kalutasan hanggang ngayon. Yan ba ang kapayapaan, Teniente? Nag-iisa ka lang, Commander Idel. Kaya kitang patayin ngayon. Matapos lang ang gulong iniahasik mo sa bayan. Papatayin mo ako ngayon? Oo! Nagkakamali ka, Teniente. Maswerte ka pa rin, Teniente. Dahil sa ginawa mo pagpatay sa mga tauhan ko, dapat pinatay ko na kayo. Pero sa oras na mag-cross muli ang landas natin, titsaking ko sa'yo na isa sa atin ang bubuwal. Tayo na! Pagmasdan mo ang kapaligiran, pakinggan mo mamamayan, umaasa at sumasamo sa tulong mo, kalayaan ay makakamtan ng ating bayan. Idel, bigyan mo ng bagong umaga ang iyong pagkatao. Talikuran mo, Gilusan. Sumuko ka! Na ipagpapatuloy mo ang ipinaglalaban ko simulain. Tulungan mo mga naakapi. Opo. Idel, 10 milyon ang pabuya sa'yo. Tulungan mo silang magkaroon ng pantay na katarungan. Marami lang inaasi ang hangal ng bawat Ganang babalik. Ako nang bahala magparibing. Na makataong libing. pag-asa ang puso't damdamin sa bawat Pilipino, inaapi sa bayan natin. Kaya't ipaglalaban ang ating sinimulan. Ako ay Pilipino, ipaglalaban ang bayan. Mabuhay si Gainer! Mabuhay! Mga kasama, salamat! At hindi kayo nang lulumo at patuloy na nag-aalab sa puso nyo ang matinding pagkikipaglaban para sa kapayapaan ng ating inang bayan! Mabuhay si Kaiden! Ayun tayo!
Tumiba ang wedding natin sa Kupang. Sa linggo, ianda mo ang nipahat mo. Doon tayo. Sky's the limit! Alright! Senyor, Dali. Ano yun? may problema tayo. Nadisgrasya si Romero sa loob ng biyarak. Punyeta! Hoy, buksan nyo. Kanina pa kami natin yung Benito. Sige, hindi ka na dyan. Rolly! Wala pa ba? Mantagal! Nandito na, bossing! Paano? Ikaw na para dyan. Pagbutihan mo. Ma'am, patingin ng bag nyo. Sige po, ma'am. Kumusta naman ang collection ng weteng sa Kupang Town? Ayos naman. Kalahating milyon kumukolekta kami araw-araw. Very good. Hello. Ikaw talaga? Nandito na nga ako. Sino-sino pang tinitignan mo? Ikaw ba ang masahista? Opo, sir. Para ano sa tingin mo? Tiyak na titirahin ni bossing yun. Ikaw naman pare, tanong ka pa ng tanong eh. Alam mo, Iha, sinasayang mo lang ang beauty mo. Hindi ka bagay doon sa parlor ni Bakla. Dapat doon ka sa mansion ko. Magbubuhay reyna ka doon. Sige ho, sir. Pag-iisipan ko. Hayop ka. Pahirap ka sa mga mahihirap. Ngayon, ikaw ang gumaray sa impyerno, matandang malibog. Kayong dalawa, ang gugwapo nyo. Pumasyal naman kayo sa aking parlor para na matanggal ang liha ng inyong pagmumukha. Maya! Ano? Todas na? Oo. Tara! Parang napasarap ng tulog si boss, ha? Boss? 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 Putang na! Pinatay si boss! Harangin ang masahista! Harangin ang masahista! Pinatay si boss! Oy, sandali lang, huwag kayong makialam! Bilisan niyo!
tayo na. Mayor, marami ng patayan na nagaganap na tila di nabibigyan ng kalutasan. Hindi niyo ho ba nararamdaman na ang inyong mamamayan ay parang wala ng katahimikan na hindi naligtas sa kanilang mga sariling tahanan? Totoo nga ang nababalitaan ko. That you are a very straightforward reporter, Miss Regalado. Ang aking kapulisan ay hindi tumitigil sa paghuli sa mga lawless elements na yan. Sa ngayon ay napagtataguan nila ang batas. Pero sinisiguro ko sa iyo, kahit ikamatay ko, uhulihin ko ang mga kriminal na yan. At yan ay ipinangangako ko sa iyo. Maraming salamat sa interview at magandang araw sa iyo, Miss Regalado. Pero marami pa akong taong kakausapin. Salamat, Mayor. Sandra, mukhang malansa yata yung mga yun, ha? Ano nansa? Bakla! Nakita mo puro macho yung kasama? Akala ko naman kung anong ganyan. Halika na nga. Tara, Pero mukha nga, no? sabi ko na eh. Una! Si Turong Mandarambong ng Kalabaw! Ang ating kaibigan na si Rivero! Si Don Benito, na Wetting Lord, na nagpapasok sa atin ng malaking halaga! At si Sargento Hoste! Lahat ng yan! Nabuwag ang kanilang mga negosyo! Nang dahil sa Commander Idal na yan! Mangalap kayo! Magdagdag tayo ng mga tauhan! Hindi tayo pwede hindi makagante! Pagkakaisa ng bawat Pilipino na may layunin sa ating bayan. Handang ipagtanggol ang mga kabataan, lalo na kung ang hangad ay kabutihan. Kapayapaan at Kamaya, may pahatid na balita si Commander Serapin. Malubha daw ang iyong ina. Kailangang umuwi ka muna. Pero mas kailangan niyo ako dito, Commander. Mas higit kang kailangan ng iyong ina. Pumaroon ka muna. Papasundo na lang kita pagaling niya. Kalara, Carpio, Rabio, ihatid niyo muna si Kamaya sa bayan. Opo, Commander Idel. Tara na, Kamaya. Ano ba? Ano niyo sa amin? Bakit mo kami ginaganito? Hoy! Tayo na! Alam ba ni Mayor to, ha? Siya sa kayo! Ang hirap sa inyo mga reporter. Kung ano-ano nire-report nyo. Ang yayabang nyo. Alam mo, Hepe, kapag nakawala kami dito, sinisiguro ko sa'yo, makukulong ka. Kung makawawala ka pa. Hepe, babae yung kausap nyo. Wala man lang kayo respeto. O ano ngayon? Wala. Huwag ka na kasing kumibo. Mayor, nandito po mga subject. Hintay mo ako. Darating ako riyan. Opo, Mayor. Ang tagal naman ni Mayor. Ikaw! Maiwan kayo! Lahat ng pulis sumama sa akin! Tara! Tara! Alam mo, Sandra, kahit nasa bingi tayo ng kamatayan, okay lang. Ramdam na ramdam ko init ang katawan mo. Alam mo, tumigil ka nga dyan. Ako, kating-katin na sa katawan mo. Kulit mo? Suplada mo. Nakatali na nga tayo, suplada mo pa. Lumayo ka nga sa akin.
pa kami. Pag gumalaw ka, sabog ang ulo mo! Babaan pa rin! Tingnan mo nga naman, tayo pa nakahuli sa anak ng commander. Siguradong matutuwa si Mayor Albor nito. Tayo! Siguro may gusto ka sa supladang reporter na yan, ano? Kaya nililigtas mo, ha? Salamat at tinulungan mo kami. Tungkulin kong tulungan ang mga nangangailangan. Ang mahalas mo naman. Nahiwa pa ako. Hiwa kasi nang iba rin tumitingin eh. Sakit. Ang ibig mo sabihin? Oo. Pinatay niya ang mga tao ko. Ang mga alaga ko. Wala na. Binaboy niya ako po. Huwag kang magalala. Gaganti tayo. Makaganti tayo po. Gaganti tayo. Salamat pala sa pagligtas mo sa amin. Akala ko nung una napakasama mo. Unti-unti ko nang nararamdaman ang kabutihan mo. Wala yon. Maupo ka. May dumi ba ako sa mukha? Hindi, wala. Parang kung makatingin ka kasi sa akin eh. Siya nga pala. Kontento ka na ba sa ganitong pamumuhay? Anong ibig mong sabihin? Yung okay lang sa'yo na ganito ka? Alam mo, ang buhay dito sa bundok ay parang agos ng tubig na patuloy na dumadaloy. Harangan mo man, ito'y gumagawa ng daan patungo sa dagat sa kanyang pinagmulan. Ang ibig kong sabihin, buhay kami ngayon. Pero bukas, maaring wala na kami. Ganun ba? May gagawin pa pala ako sa kubo. Sige. Mga kasama, magpapahinga na ako. Maya-maya magpahinga na rin kayo, ha? Sige po, Commander. Mukhang mapipindeho pa ako ni Commander Idel. Ako nagtanim, ako nagsaing, siyang kakain, hindi ako papayag. Pero di bale, sa bandang huli, sa akin pa rin ang huling halakak. Sandra? Mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi. Unti-unti ko na nakikilala ang tunay na pagkatao ni Commander Idel. Mabait pala siyang tao. Umiibig ka ba sa kanya? Ha? Huwag ka na magkaila sa akin, Sandra. Oo, aaminin ko. Sa maiksing panahon parang... Huwag kang magpakababa sa iyong sarili. Anong ibig mong sabihin? Edukada kang tao, Sandra. Batikan na news reporter. Samantalang si Kaidel ay isang pusakal na rebelde at wanted sa batas.
Oo, alam ko. Pero sa kabila nun, mahalaga pa rin siya sa akin. Okay ka rin ah. Ngayon ako naniniwala. Hindi sa lahat ng oras, isip ang nasusunod. Pumipiglas din ang pintig ng puso. Kaidel, Oh, Sandra, hindi ka pa pala natutulog. hindi kasi ako makatulog eh. Bukas, ihatid ko na kayo sa Liwasang Kahoyan. Siguro naman, ligtas na kayo ron. Pakiramdam ko, mas ligtas kami rito. May ibig kaya yatang tukuyin. Alam mo, may isang bulaklak na hindi nasasamyo ang bango ng isang bubuyog. Matagal na naghihintay yung bulaklak na yon. Hahayaan mo ba tumalanta? Alam ko nasa isip mo. Kaya di ka makapagsalita. Mahirap ba intindihin yun? 6 na letra lang ang sumuko. O talagang walang puwang dyan sa puso mo? Hindi ka titing kahit sa isip mo. Na magsalong kayo ng armas kasama ng mga tauhan mo. 10 milyon ang nakapatong sa ulo mo. Isang araw, ipagkakanulo ka kahit na pinakamatapat mong tauhan. Tulad ng nangyari sa tatay mo. Iba ang nangyari sa tatay ko. Iba naman ako. Di ba parehas lang yun? Parehas lang kayo pumapatay ng tao? Oo. Pareho kami sa punto mo. Binubunot namin ang masasamang damo. Inaalis namin ang mga tinik sa lalamunan ng mahirap na tao na patuloy na niluloko ng mga kanid na politiko tulad ng ginawa sa ni Mayor Albor. Kapayapaan, katahimikan at kasaganaan ang gusto mong ibigay sa taong bayan. Pero hindi kasi Superman para magawa mo yun ng isang iglap lang. Tama ka. Hindi ko magagawa sa isang iglap lang. Pero ako ang magiging simula. At ang iiwanan kong wakas ay para sa mga kabataan. Nagising na sa katwiran at handang lumaban. Mapatid lamang ang mga bulok na sistema na nagpapahirap sa mga maralita. Mga kasama! Dumating si Ka-Adi at si Ka-Duray! Ano kaya sadya nila, Commander? Magandang umaga, Commander. Magandang umaga din naman. Magandang umaga, Ka-Duray. Magandang umaga. Magandang umaga, Ka-Ande. Magandang umaga, Commander. Ipinaaabot ni Supremo ang lubos niyang pagtitiwala sa iyong kakayahan at sa maganda mong pagpapalakad sa iyong grupo. At nalulugod din ng Supremo sa ginawa mong pagpapatahimik sa wetting lord na si Don Benito ng bayan ng Kupang. At maging ang ginawa mong pagliligpit sa drug lord na si Rivero at ng Korean National. At higit sa lahat, ang grupo na pinamumunuan ni Sergeant Oste ng Barangay Tipo-Tipo. Kinatutuwa ko, Ka-Duray, Ka-Ande, ang pagpapahalaga ni Supremo sa kakayahan ko at ng aking mga kasama. Ipinaaabot niya rin sa iyo na siya'y nababahala sa 10 milyong patong sa ulo mo. Baka ikaw ay matulad sa iyong ama. Hindi natin hawak ang panahon at ang mangyayari sa bawat oras ng ating buhay. Kung mangyayari yon,
Katulad ng nangyari sa aking ama, ang paninindigan, doktrina at dangal ay babaunin ko sa hukay. Siya nga pala, Kaidel. Narito ang grupo ni Kalevi. Pinaiiwan sila sa iyo ng Supremo. Ikaw nang bahala sa kanila. Kaidel, kahit sa kamatayan, handa kami sumuporta sa iyo. Alam ko, katulad din ng mga tao ko, buong buhay nila ibibigay nila para sa akin. Maraming salamat, Kaduray. Sa'yo rin. Maraming salamat, Ka-Andy. Maraming salamat, Kaidel. Tralde? Pinggot! Nandito na ako! Tigas ka talaga, ha? Nag-aapura kaya tang mamatay. Akala mo siguro, nakakalusot ka palagi, ano? Mas may utak ako sa'yo. Kung may utak ka dito, ako pati dito! Turalde! Pingot! Senyor! Rabyo! Boss! Laki ng katumbas mo. Boss! Rabyo! Walang hiya kayo! Akala ko ba isang ating layunin? Iisa ang ating dugo! Tinraitor niyo si Cardell! Kakapiranggot na pera! Nilaso ng mga prinsipyo niyo! Buhay pa kayo! Sinusunog na kayo sa impyerno! Ganyan lang talaga ang buhay dito sa mundo, kapatid. Ang hirap sa'yo. Hindi ka kasi nag-iisip eh. Eh kami, kita mo? May pera na. Masarap ang masalapi, masarap ang buhay. Mga walang hiya kayo! Mamamatay ako ngayon! Pero ibubulong ko sa Diyos! Ang mga kawalang hiya niyo! Diyos! Sige na. Mga hudas! Sige na! Halika na. Mga hayop kayo! Magkikita-kita rin tayo sa impyerno! Mga kasama. Magandang umaga, Commander. Kagabi, kumulog at kumidlat at umulan ng malakas. Pakiramdam ko may masamang nangyari. Nasaan si Kalara? Hindi kami nagkita, Commander. Tsaka hindi siya dumating doon sa plaza, Commander. Palagay ko, may pinuntan siyang iba, Commander. Carpio, Oo nga, Commander. Hindi nga ho siya dumating. Siya nga pala, Commander. May pinasasabi si ka... Wala mo kayong alam! Ibababa mo pa rin nyo! Wala mo kayong alam! Baba! Mga hudas kayo!
Magsikalan kayo! May kalaban! Sugod! Doon kayo. Sige na, mauna na kayo doon! Sige na, doon kayo! Please! Magandang signos ito. Mapapatay natin siya. Magiging bilyonaryo na ako. Lalawak pa lupain ko. Magiging gobernador pa ako. Pare Del! Lumabas ka na! Huwag mo kami takutin! Gago ka talaga! Huwag mo lang palabasin! Gugulatin natin! Tarantadong to, kinumpare pa ako. Lieutenant Paredes, come here! Yes, sir! Tandaan ninyo, ginagawa natin ito para sa kapayapaan ng ating bayan. Lieutenant Paredes. Take your men. Yes, sir! Men! Move out! Hayop ka, Commander Ridel! Lumabas ka! Buhat na sumipot ka! Nilagay mo na ako sa kahihiyan! Binaboy mo ako! Binaboy mo ako! Hayop ka! Huwag ka! Labas! Huwag ka! Ridel! Para kang hunyangong tumitikit sa puno! Nagiging berde ka! Nagiging ahas ka! Gago ka! Mamamatay ka na ngayon! Nanginig na ang mga tuhod nyo! Basag na rin ang mga busis nyo!
Nung ibinta nyo ang tatay ko ng 5 milyon, nanginig ba siya? Di ba tinayuan niya ang paninindigan at dangal? Yun ang mahalaga! Hindi ang pera! Sa oras na to, mga dugo ni Judas ang didilig sa lupang ito! Nakalusot sa kawalan yan! Colonel! Bakit kayo nakarating dito? Ipinagbawal kong mahigpit sa media ang operasyon na ito. Colonel, nabalitaan namin tong operation na gagawin nyo kay Commander Idel. Baka naman pwede namin tumakunan. Hindi maaari. Mapapahamak lamang kayo. Delikado ang sitwasyon. Sundalo! Linusubtan ang mga sundalo! Commander, may mga sundalo! Rigrap! Calvin! Vista! Get the bunker! Alas! Kamani! Men! This is our last chance! Patay na kung patay! Assault! Sir, may tama si Lieutenant Paredes, pero sukol na namin si Commander Idel. Sandali! Sandali! Huwag muna ka nagpapaputok! Pakiusap ko muna ang puputok! Idel! Idel, sumuko ka na! Hindi natin hawak ang panahon at ang mangyayari sa bawat oras ng ating buhay. Kung mangyayari yon, katulad ng nangyari sa aking ama, ang paninindigan, doktrina at dangal ay babaunin ko sa hukay. Wala namang halaga ang dangal. Doktrina, simulain, at napapaikot na ito
ng maruming pera. Maaaring mamatay si Kaidel, ang anak ng commander. Pero meron siyang iiwang dangal na hindi kayang bayaran ng salapi. At marahil siya'y magsisilbing binhing tutubo sa puso ng mga kabataan. Uugit sa landas ng katwiran upang maibalik ang dignidad ng inuud na dangal. Pagmasdan mo ang kapaligiran, pakinggan mo ang daing ng mamamayan, umaasa't sumasamo sa tulong mo, kalayaan ay makakamtan ng ating bayan. Hanggang kailan magtitiis ng kahirapan? Hanggang kailan magwawakas ang magulong kapaligiran? Wala na bang pag-asa ang ating bayan? Marami nang inaapi. Ang hangad ng bawat Pilipino ay kapayapaan. Wala na bang pag-asa ang puso't damdamin sa bawat mamamayan? Inaapi sa bayan natin, kaya't ipaglalaban ang ating sinimulan. Ako ay Pilipino, ipaglalaban ang bayan. Di na kailangan ang dumanak ng dugo, kailangan lang gamitin ay isip at puso. Isabuhay natin ang kaisipan na tayong Pilipino, di na dapat maglaban-laban. Wala na bang pag-asa ang puso't damdamin sa bawat mamamayan? Inaapi sa bayan natin, kaya't ipaglalaban ang ating sinimulan. Ako ay Pilipino, ipaglalaban ang bayan. Di na kailangan ang dumanak ng dugo, kailangan lang gamitin ay isip at puso. Isabuhay natin ang kaisipan na tayong Pilipino, di na dapat maglaban-laban.